sige po, pwede na kayong makinig ng mabuting balita at ang ating pagbasa ngayon ay ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 10, talata 2 hanggang 16. So sabi dito sa ating Ebanghelyo ngayon, may mga Parisiyong lumapit kay Jesus, ibig nilang masilo siya kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moses? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moses na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inlagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila ay magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanya, ang sinumang lalaking humihiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya ay nangangalunya at ang babaeng humihiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinagharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata. Pinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid ko sa Panginoon, purihin natin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. So, pwede na po kayong maupo, mga kapatid ko sa Panginoon, sa biyaya ng ating Diyos. Salamat sa Diyos sa kabila ng medyo na-delay ng ating pasimula, tuloy pa rin ang gawain ng ating Panginoon. So, talaga namang dapat huwag i-cancel ang mga gawain ng Diyos. No? Kung mayroon mang mga kakulian, ang payo ko lang, kahit sa ating sariling tahanan, pwede naman. Kung kakapusin na ng oras. No? So, kung gusto talaga nating magkaroon ng gawain, dapat pagsikapan natin ito. Gumawa tayo ng tinatawag na extra effort, no? So yan ang tunay ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. So sa ating pagbasa, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ating makikita na kung saan sa unang bahagi ng ating binasa ay pinag-uusapan ng mga ilang Parisiyo at kasama ng mga alagad sa pakipag-usap sa Panginoong Hesus, at ang kanilang pinag-uusapan ay ang tungkol sa hiwalay. Naayon daw ba ang paghiwalay ng mag-asawa o ang hiwalayan ng asawang lalaki, ang asawa ng babae, ayon ba yun sa batas? So sabi naman ng Panginoon sa kanila, ano bang utos ang nakalagay sa batas ni Moses? So sabi naman nila ay nilagdaan, ipinahintulot daw ni Moses. Ang sagot naman ng Panginoon ay dahil sa katigasan ng inyong ulo. So ganyan talaga, no? Ang tao matigas ang ulo at gustong labagin, sirain ang batas ng Diyos. So pinag-usapan nila ang tungkol sa hiwalay, at yan po ang usong-uso talaga sa ating panahon. Kung nakalimutan nyo, nung mga ilang taon pa nakalipas, kung mga 5 taon na siguro nakalipas,
o 6 na taon, pinag-usapan ito sa Kongreso, sa Senado, tungkol sa hiwalayan. No? Kaya gusto nilang maging batas ang paghiwalay. So, ganyan, no? Sa ating panahon, at sa pangalawang bahagi naman, tungkol pa rin sa hiwalay. Anong ibig sabihin? May ilang bata na lumapit o dinala ng mga magulang, inilapit kay Jesus, sinaway ng mga alagad. Gusto nilang mahiwalay ang mga bata. Huwag palapitin sa Panginoon. At nagalit si Jesus, ang ating Panginoon, at sabi nga, hayaan mo sila. No? Hayaan mo ang mga batang lumapit sa akin. So, ating paksa ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, na ating pagninilayan ay dalawang uri ng hiwalay sa buhay ng tao. No? Dito natin dadalhin ang ating paksang pag-usapan ngayon. 2 kinds of separation. No? Dalhin natin ito sa dalawang aspeto, no? Dalawang uri ng hiwalay sa buhay ng tao, o 2 kinds of separation in human's life. Una ay sa aspetong literal o in literal aspect. Ang pangalawa naman spiritual aspect, no? Aspetong spiritual. So dalawa lang ito ang ating tatalakay ngayon sa gabing ito. Una, sa literal tayo na aspeto, ang tungkol sa paghiwalay ng mag-asawa. Ito yung unang bahagi na pinag-uusapan. So ang pag-uusap ng mga Pariseo at ang ating Panginoon ay sinabi nga kung naayon ba sa kautusan, pero ipinapakita sa ating pagbasa, mga kapatid ko sa Panginoon, na kahit naman nilagdaan ni Moses, wala talagang dapat makapaghiwalay sa taong o sa isang lalaki at babaeng ikinakasal. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanila, dahil sa katigasan ng inyong ulo. Dahil bakit po, mga kapatid ko sa Panginoon? Sa pasimula pa na gawin ang daigdig, no? Sa pasimula pa ay nilikha na ng Diyos ang tao. Amen? At sa paglikha ng Diyos ng tao ay kasunod ang pagkasal ng babae at lalaki o lalaki at babae. So, ibig sabihin ang kasal ay disenyo ng Diyos at itinatag ng Diyos. Marriage is institution by God. So, hindi dapat paghiwalayin ang ikinakasal na lalaki at babae. Kaya sabi doon, no, kapag ang lalaki hiwalay niya ang kanyang babae, ang kanyang asawang babae, at maghanap pa ng iba, ay nagkakasala siya, nangangalon niya. Amen po. So, anong ibig kong sabihin, mga kapatid ko sa Panginoon? Pahalagahan natin. Pahalagahan natin sa ating buhay sa kapanahunan ngayon ang itinatag ng Diyos, ang kanyang disenyo na dapat hindi maghiwalay ang lalaki at babae na ikinakasal. At dapat ang babae at lalaki ay ikakasal talaga. Dahil na matawag na asawa ang isang lalaki at babae kung hindi sila makasal. Sabi ng iba, asawang, yung tinatawag natin nagsasama, asawa, pero sa totoo lang, hindi pa matatawag na asawa dahil hindi pa kasal. Amen? So sa pasimula pa, nilikha ng Diyos ang lalaki at babae at sila'y ikinakasal. So hindi talaga dapat ibatas ngayon kasi ang tao ginagawa nila, baguhin ang batas ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang tao, hindi balaki o di labae. Kaya hindi pwede ikasal ang babae at babae, ang lalaki at lalaki. Pero sa ating panahon, may mga lugar na ikinakasal ang parehong lalaki at babae. Ang babae, parehong ikakasal sa babae, ang lalaki ikakasal sa lalaki. At yan kay karumal-dumal
sa paningin ng Diyos. Kaya nga po, ginunaw ang Sodoma at Gomora. May nakatakas kasi. Kaya hanggang ngayon, may nakatakas nung dinaulanan sila ng apoy. Kaya, nga, paano lang, patawad po sa mga tinatamaan. Pero totoo. Kasi ang tao sasabihin, karapatan namin. No, di ba? Ipaglalaban namin ang aming karapatan. No, yan. Di ba? Pero, kung ating pagninilayan, kung gusto talaga natin makasunod sa kalooban ng Diyos, irespeto natin o igalang natin o pahalagahan natin ang itinatag ng Diyos. Wala siyang pinahintulutan na maghiwalay at wala rin siyang pinahintulutan na ikakasal ang kapwa lalaki o kapwa babae. Amen? So huwag nating sawayin ang kalooban ng Diyos dahil ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalay ng tao. Ayon po yan sa talata 9. No? So, dapat yan ang ating pagninilayan, titingnan sa ating buhay sa mga may asawa. No? Pwera lang sa wala pang mga asawa. So, ulitin ko, ang kasal ay the institution of God o ang kasal ay marriage represent the Holy Spirit. No? Dahil nung kinasal ang unang tao, nandoon ang tatlong persona. Nandoon ang Ama, Anak at ang Espiritu. Amen? Dahil nung sinabi, nung lalangin ng tao, sabi ng ang Ama, o lalangin natin ng kawangis natin, ang tao. So nandoon yung tatlo. So marriage is represent the Holy Trinity at marriage is the beginning of family. No? Simula ng pamilya. Kaya nga, ulitin ko, pahalagahan natin ang ginawa ng Diyos. Amen? So, paano ba natin ito pahalagahan? Paano ba maging matibay ang pagsasama ng mag-asawa? Ito yun, talagang para sa mag-asawa lang ito. Para sa isang pamilya. So, paano ba natin mapagpatibay na hindi maghiwalay? Dahil usong-usong ngayon ang hiwalayan sa pamamagitan ng pag-ibig. Amen? Kailangan may pag-ibig. Kailangan may pagmamahal. Dahil marami rin ngayon sa ating panahon nagpapakasal na walang pag-ibig. Naging praktikal. Nagpapakasal sa isang lalaki dahil alam niya stable ang kanyang kalagayan sa pangailangan niya. Nagsisiguro. So walang kasamang pag-ibig. Amen? Ang iba naman, sumama sa lalaki, nagpapakasal dahil gustong takasan ang problema doon sa kanyang pamilya. Dahil ang kanyang nanay, bungangira, sige lang, pangasaba, di na makaantos, may uban sa kanyang boyfriend. Sumama sa boyfriend at nagpakasal. At ano nangyayari? Nauwi rin sa hiwalayan. Na dapat nandoon yung pag-ibig, pagmamahal. At ang pangalawa, hindi lang pag-ibig, kundi nandoon yung faithfulness, yung katapatan sa isa't isa. Mawala man ang isa, nag-abroad man, pumunta man sa ibang lugar, walang dapat gagawin na kalukuhan ang naiwan. Pareha yan, babae at lalaki. Parehong gumagawa ng hindi mabuti ang iba ngayon. Marami. Sa Saudi, sa ibang bansa, ito sa Saudi, grabe. Nag-prostitute ang karamihan doon. May asawa na, nagpa-prostitute doon. Bakit? Dahil sa pangailangan ng pamilya. Amen. May kapitbahay nga kami. Ang ganda ng kanyang asawa. Tapos makikita namin, nagiinuman sa labas. Ang asawa niya, ibang kasama sa kwarto. Binubugaw niya ang kanyang asawa sa mga foreigner. Hallelujah. No? So, ganyan ang nangyayari kung walang katapatan. Walang pag-ibig, walang katapatan sa isa't isa.
kaya madaling matukso. Amen po ba? So yun dapat ang ating gagawin ay kailangan meron tayong katapatan. Sa ating buhay dapat tapat tayo. Hindi lang sa ating kapwa, sa ating sarili na rin, tapat tayo. Kasi kapag gumawa tayo ng kalokohan, niloloko din natin ang ating sarili. Pag nagsisinungaling ka, sino ba niloloko mo? Hindi lang kapwa mo, hindi lang ang Diyos, ang sarili mo rin. Amen? At ang isa pa, through commitment. Dahil kailangan committed tayo sa ating pamilya upang magkaroon ng masayang pamilya. No? Kaya maraming broken family sa panahon ito dahil nga po sa mag-asawa na walang namamagitang pag-ibig, walang katapatan, hindi committed sa isa't isa, kaya naghihiwalay. Paghiwalay, apektado ang mga anak. Amen? Apektado, kaya malungkot ang buong tahanan, ang pamilya. Kaya nga, may kanta na, a chair is still a chair, even when no one sitting there, but a house is not a home. Di ba? Di ba? When the two of us are far apart and one of us has a broken heart. Hindi matawag na bahay o tahanan ang isang bahay o house kung wala ka kadunggo ng kantaha. A house is not a home. I-research mo. Ha? A house is not a home. Di ba? Ang simula niya, chair is not a chair. Every window, no one sitting there. Still a chair pa rin kahit walang umupo. A room is still a room, baski walang tao doon. Nasa ano yan eh. Pero ang bahay, hindi mo matatawag na tahanan kung ang nakatira doon walang pagmamahal sa isa't isa. At ang tahanan, walang pagmamahalan, walang katapatan. Nandoon yung samaan ng loob. Kaya ganun. Ang ganda ng awitin na yan. No? Nag-champion ng kumanta niyan eh. Si Alice Mendez. Tawag ng tanghalan. Alice Mendez, taga Cebu. Sa tawag ng tanghalan, babae. Yun ang kinanta niya. Hindi niya original, kundi kinanta niya. Kanta ng ano yan. Pang daigdig, pang buong daigdig. So yan, mga kapatid ko sa Panginoon, dapat pahalaga natin ang ginawa ng Diyos, ang pagtatag niya ng pamilya, at tayong nasa pamilya natin, kahit na hindi sa mag-asawa sa kabuuan na dapat ay mayroon tayong pag-ibig na namagitan dyan. Amin po ba? Nandyan ang katapatan. Kaya pag nang ganun tayo, pinahalaga natin ang itinatag ng Diyos. Dahil ang kasal ay tinatag ng Diyos at ito'y simula ng isang pamilya dahil ikinasal ang lalaki at babae upang dumami ang tao, upang magkaroon ng maraming anak at matawag na isang tahanan. Amen? Kaya ang ating Panginoon, nung pumunta dito sa lupa, pumunta sa isang pamilya. Di ba? Hindi siya basta-basta lumitaw dito na wala siyang pamilya. So, anong ibig ko sabihin? Huwag tayong gumawa ng masama laban sa ating mga asawa kung may asawa tayo. Amen? Dapat manatili ang pag-ibig sa isa't isa. Amen? Hindi tayo dapat makipagrelasyon sa iba dahil nangangalunya tayo. Amen po ba? So, ang solusyon, ulitin ko, huwag pabayaan ang sarili sa may mga asawa. No? Manatili ang pag-ibig at huwag pabayaan ang sarili. Ano ibig sabihin? Ang iba kasi ngayon sa ating panahon, kapag mag-asawa na, pabayaan na sa katawan. Minsan darating si mister, wala pa, mabaho, hindi naliligo. Hindi nagpapabango. Kaya nawawalang gana. Si mister, ganun din, amoy alak, o ano na magdarating. So, huwag pabayaan ang sarili, dapat mabango. No?
Amen po ba? So, ano dapat? Nandun ang pagmamahal, nagliligawan sa isa't isa. Laging nag-uusap. Dapat si Mister, lumiligaw pa rin sa kanyang asawa. At ang asawa naman babae, dapat magpapaligaw pa. At hindi kalimutan ng salitang, I love you. Dapat hindi mawala yan. Sa mga anak mo, sa asawa mo, sa ano pa mga membro ng pamilya mo. Amen po ba? So yan mga kapatid ko sa Panginoon, ang una, yung literal na hiwalay, no? Tungkol sa hiwalay ng mag-asawa. Ang pangalawa naman, spiritual aspect o spiritual na aspeto tungkol sa paghiwalay. Saan ba ito tinutukoy ko? Yung pakipaghiwalay natin sa Diyos. Dali natin sa pamumuhay o sa ating spiritual na pamumuhay, yung tinatawag nating pakipaghiwalay natin sa Diyos. Huwag tayong makipagrelasyon. Anong ibig sabihin? Huwag tayong makipagrelasyon sa demonyo. Nangangalunya tayo sa ating Panginoong Hesus. Amen. Huwag tayong makipagrelasyon sa mga bagay na gawa ng demonyo sa mundong ito. Dahil pag ginawa nga natin ito, ay nakipaghiwalay tayo sa Panginoon, sa ating Diyos. Amen. Nakipaghiwalay tayo, nangangalunya tayo laban sa Espiritu Santo, yung tinatawag na spiritual adultery. Amen. Tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon, sa oras na tayo nakipag-isa kay Kristo, sa oras na tayo ay tinanggap natin sa ating puso ang Panginoong Hesus at ilagay na natin sa ating dibdib ang mga salita ng Diyos, ay nakipag-isang dibdib tayo sa Panginoon. Amen? Nakipag-isang dibdib tayo sa Panginoong Hesus. Kaya huwag tayong patuloy na gumawa ng mga bagay na nagkakasala tayo, dahil kapag patuloy tayo sa mga bagay na ito, isang halimbawa, simpleng halimbawa, yung kasinungalingan. Kung patuloy tayong nagsisinungaling, ang ating pakipagrelasyon sa Diyos ay mahiwalay. Kung ating buhay po kasinungalingan, ang ating relasyon sa Diyos ay hindi na mabuti. Spiritual adultery. Pakipaghiwalay natin sa Panginoong Hesus. Amen. Bakit? Dahil ang pagsisinungaling ay mula sa demonyo. Gawa ng demonyo ang kasinungalingan. Dahil sabi nga, sa mga sinungaling, ang tatay ay ang demonyo. Kaya tandaan natin, kapag nagsinungaling tayo, tatay natin ang demonyo. Payag ba tayo? Hello, nandiyan pa ba kayo? So, huwag tayong mangalunya laban sa Espiritu Santo. Huwag tayong maging taksil sa ating Panginoong Hesus. Dapat iwasan na natin ang pamumuhay na mga bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban. At ang pangalawa dito mga kapatid ko sa Panginoon, sabi ko sa una, yung sa spiritual na pakipaghiwalay, ang una ay huwag tayong makipagrelasyon kay Satanas, at ang pangalawa ay huwag hadlangan ang paglapit ng mga bata sa Panginoong Hesus. Spiritual pa rin na bagay ito. Bakit? Ang mga anak natin, dapat dalhin natin sila sa Panginoong Diyos. Ipakilala natin sila kung sino si Jesus. Kaya nga, wino-work out ng ating ministry pagdating sa kabataan ngayon. Amen po ba? So dapat yun ang ating, kaya nagalit ang Panginoong Hesus sa kanya mga alagad. Hayaan mo ang mga batang lumapit sa akin. Amen po ba?
Dapat ang mga anak natin, patuloy nating dalhin sa gawain ng Panginoon. Patuloy nating ilapit ang kanilang mga sarili para lalong lumapit din ang relasyon sa Panginoong Diyos. Amen. Huwag hindi madadala ng tukso. May kaibigan ako nung araw. Ang kanyang anak binata, 14 anyos. Imbis na dalhin sa simbahan, dinala sa sabungan. Pagkatapos sa sabungan, dinala sa beer house. Pagkatapos, pinatibol ng isang babae at pinigyan ng pera para pumunta sa isang lugar na sarili nila. So yun, ibang klaseng magulang, no? So may mga magulang na gano'n na sa kasamaan dinadala ang kanilang mga anak. Yung pakipagrelasyon sa demonyo ang ginagawa. So ang ating gagawin, turuan natin o dalhin natin ang ating mga anak sa Panginoong Hesus. Pakipagrelasyon sa Diyos, pakipagrelasyon sa ating Panginoon dapat ating gawin sa ating mga anak. Amen po ba? Tularan natin ang kanilang mga ugali. Kat tayo matatanda din, kaya hindi natin sila, kasi ang mga bata nga ay may mga kinaiya o mga characteristics na taglay sila na kinalulugdan ng Panginoong Diyos. Ang mga ugaling ito na dapat din natin titingnan sa kanila ay yung hindi marunong magsinungaling. Naniwala ba kayo? Baka sabihin nyo, hindi, daming mga batang sinungaling kasi tinuruan na yan eh. Pero huwag mong turuan yan, magsasabi ng totoo yan. Amen. Ang bata, madaling makontento, madaling matuwa, nagpapasalamat lagi, nagpapahalaga sa kanyang mga natatanggap, hindi katulad ng mga matatanda na puro reklamo. Pinagpala na reklamo pa rin. Ganyan ang tao, lalo na pag mga may edad na. So, ganyan dapat ang ating gagawin, no? Sa espiritual na espiritu dapat na ang ating pakipagrelasyon ay sa Diyos. Huwag tayong makipaghiwalay sa ating Panginoon. Amen? Ang buhay natin ay baguhin na natin. Magbagong buhay na tayo. Tuluyan na tayong makipag-isang dibdib sa Panginoong Hesus sa pamagitan ng pagbabago rin ng ating mga buhay. Amen? Ganun din, ang mga anak natin, patuloy din nating ipakilala sila sa ating Panginoon Jesucristo. Tumayo na tayo mga kapatid ko sa Panginoon. Ipikit niyo ang inyong mga mata, taas ang mga kamay.